Dati, noong ako ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, madalas akong magbasa ng Biblia at magpalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pagkatapos manampalataya sa makapangyarihang Diyos at basahin ang kanyang mga salita, nalaman ko na ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan sa mga huling araw upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga tao, upang dalisayin at iligtas sila. Kaya lalo akong naging aktibo sa aking tungkulin na ipalaganap ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagsasanay, naging mas malinaw sa akin ang tungkol sa katotohanan ng pagpapatotoo sa gawain ng Diyos. Naunawaan ang mga prinsipyo ng pangangaral ng Ebanghelyo at nagkaroon ako ng ilang karanasan. Kaya mabisa talaga ang aking pangangaral. Sinabi ng lahat ng aking mga kapatid na talagang magaling ako dito at na nauunawaan ko ang mga kuro-kuro at pagbabahagi na ng mga kandidato sa Ebanghelyo upang malutas ang mga ito. Ang mga problemang mahirap para sa kanila ay hindi masyadong mahirap para sa akin. Kalaunan, habang ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, inaresto ako ng pulis at sinentensyahan ng 1 taon sa bilangguan. Nang makalaya ako, kaagad akong nagsimula na muling ipangaral ang Ebanghelyo. Marami sa aking mga kapatid ang ngayon pa lamang natutong mangaral ng Ebanghelyo at hindi sila nakakakuha ng magagandang resulta. Kaya itinalaga ako ng leader para mamuno sa gawain ng Ebanghelyo. Kasama ang aking mga kapatid, sinuri ko ang ilang mga kuro-kuro na karaniwang pinanghahawakan ng mga kandidato sa Ebanghelyo at ipinaliwanag ko kung paano lutasin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabahagi. Kung minsan ay nakakatagpo kami ng mga kandidato sa Ebanghelyo na may maraming kuro-kuro sa relihiyon at nakikipagbahaginan ang mga kapatid sa kanila ng maraming beses nang walang epekto. Ngunit, noong ako ang nakipagbahaginan sa kanila, mabilis kong naresolba ang kanilang mga kuro-kuro. Sa paglipas ng panahon, paganda ng paganda ang mga resulta na nakukuha ng gawain ng Ebanghelyo. At unti-unti, nagsimula akong humanga sa aking sarili. Inisip ko na mataas talaga ang kakayahan ko at madali kong nare-resolba ang mga problemang hindi kaya ng ibang mga kapatid. Naisip ko na ako ay isang bihirang talento. Nagsimulang tumaas ng tumaas ang tingin ko sa sarili ko at kinutya ko ang iba dahil sa kanilang kawalang ingat at mababang kakayahan. Minsan, lumapit sa akin ang isang kapatid na nagdidilig sa mga baguhan. Sinabi niya na nagtanong ang isang baguhan at gusto niyang makipagbahaginan ako sa baguhan kasama siya. Inis na inis ako sa kanya. Naisip ko, bakit hindi mo kayang lutasin ang simpleng problema na tulad niyan? Ganyan ka ba kawalang interes sa iyong tungkulin? Walang pasanin? Sobrang baba ba ng kakayahan mo na hindi mo kayang lutasin ang mga kuro-kuro ng isang baguhan? Kaya sinaway ko siya at sinabi ko, kung hindi mo man lang kayang diligan ng mabuti ang isang baguhan, ano pang silbi mo? Yumuko lang ang aking kapatid at walang sinabi. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Alam kong hindi tama na sinabi ko iyon, pero naisip ko, kung hindi ako magiging mahigpit sa kanya, hindi niya ito isa sa puso at hindi siya huhusay. Pagkatapos niyon, hindi na siya naglakas loob na lumapit sa akin kapag may problema siya. Siya ay negatibo at kontrolado. Pakiramdam niya ay napakababa ng kanyang kakayahan para gawin ang kanyang tungkulin at diligan ang mga baguhan. Alam ko kung anong nararamdaman niya.
Ngunit hindi ko pinagnilayan ang aking sarili. Hindi ako nakipagbahaginan o sinubukang tulungan siya. Sa isip ko, minaliit ko siya. Hindi ba't pag-aantala ng mga bagay-bagay ang pagpapagawa sa kanya ng gawaing ito, gayong hindi niya kayang lutasin ang mga simpleng problema? Kaya, pagkatapos niyon, pinahinto ko siya sa pagdidilig sa baguhan na iyon. Sa isa pang pagkakataon, ako at isang leader sa iglesia ay nagdaos ng pagtitipon para sa mga baguhan. Ngunit pagkatapos ng pagbabahagi ng leader, hindi nalutas ang mga problema ng mga baguhan. Naisip ko, ikaw ang leader, pero hindi mo man lang madiligan ang mga baguhan. Kaya ako na ang nagkusa at tinanong ko sila, naunawaan ba ninyong lahat ang sinabi ngayon ng kapatid? Umiling sila at sinabing hindi pa sila nalinawan. Pagkatapos niyon, tinalakay ko sa kanila ng detalyado ang tungkol sa 3 yugto ng gawain ng Diyos. Masaya silang nakinig at marami sa kanila ang nagsabi, ngayong ipinaliwanag mo ito ng ganito, naiintindihan na namin. Ang makitang ganito ang pagturing nila sa akin ay sobrang nagpasaya sa akin. Nadama ko na mas mahusay ako kaysa sa leader sa pangangaral ng ebanghelyo at pagdidilig. Pagkatapos, palagi kong ipinagmamalaki ang sarili ko at minamaliit ang iba. Lalong naging mayabang ang aking disposisyon. Ipinataw ko ang aking kalooban sa lahat ng bagay na may kinalaman sa gawain malaki man o maliit. Naisip ko lang na mas magaling ako kaysa sa aking mga kapatid. At kahit na pinag-usapan namin ang mga bagay-bagay, ako pa rin naman ang masusunod. Kaya maaari akong basta na lang magdesisyon sa aking sarili at iwasang mag-aksaya ng oras. At sa gawaing pangangaral at pagdidilig, pakiramdam ko ay nasa ilalim ko ang lahat. At mas mabuti kung ako mismo ang gumawa ng lahat. Kaya nagsimula akong mangaral at magdilig ng sabay. Kinuha ko ang lahat ng uri ng trabaho ng mag-isa. Sa sobrang abala ko, ay halos hindi ko na magawang magpahinga. Ngunit nalaman ng leader na hindi ako nagsasanay ng sinuman, na hindi ko pinayagang magsanay ang iba, at pinungusan niya ako. Sinabi niya, ginagawa mo ang lahat ng mag-isa. Hindi mo ba naiisip na ito ay kayabangan? Kahit na naharap sa pagpupungos at pagsuway, hindi ko sineryoso iyon. Pakiramdam ko, bawat araw, mula madaling araw hanggang dapit hapon, abala ako sa pangangaral at pagdidilig sa mga baguhan, na sa opinyon ko ay nagpapakita na nagdadala ako ng pasanin para sa aking tungkulin. Inakala ko rin na magaling ang aking kakayahan at kahusayan sa pagtatrabaho. At hanggat nagkakaroon ako ng mga resulta, hindi problema ang aking pagmamataas. Pagkatapos, ipinagpatuloy ko ang paggawa ng mga bagay-bagay sa sarili kong paraan. Ano man ang nangyari, hinarap ko ito ng mag-isa, nang hindi nakikipag-usap sa iba. Ang ilan sa aking mga kapatid ay nakaramdam na napipigilan. Inisip nila na hindi sila sapat at namuhay sa pagiging negatibo. Ang iba ay lalo nang umasa sa akin. Wala silang dinalang pasanin sa kanilang mga tungkulin at laging naghihintay sa aking mga tagubilin. At naapektuhan nito ang gawain ng ebanghelyo at ang gawain ng pagdidilig. Hindi nagtagal, pagkatapos ng lahat ng ito, ang mga mata ko ay nagsimulang tuloy-tuloy na lumuha. Minsan ay sobrang lubha nito na hindi na ako makakita. Sinabi ng doktor na nabarahan ang aking tear ducts.
at kailangan ako maoperahan. Habang naglalakad ako pa uwi, nagsimula akong mapaisip. Sa biglaang pagkakaroon ng ganitong sakit sa mata, siguradong may layunin ng Diyos sa likod nito. Nasaktan ko ba ang Diyos sa anumang paraan? Noon ko sinimulang pagnilayan ang kalagayan kung paano ko ginagawa ang aking tungkulin. Nanalangin ako sa Diyos sa aking puso. Humihiling sa Kanya na liwanagan ako upang maunawaan ko ang aking problema. Pag-uwi ko, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ang ilang tao na nakagawa ng kaunting gawain at nakapamuno ng maayos sa isang iglesia ay talagang nag-iisip na nakahihigit sila kaysa sa iba. At kadalasang nagpapakalat ng mga salitang tulad ng, bakit ako inilalagay ng Diyos sa isang mahalagang posisyon? Bakit palagi niyang binabanggit ang pangalan ko? Bakit palagi niya akong kinakausap? Mataas ang tingin sa akin ng Diyos dahil may kakayahan ako at dahil nakaaangat ako sa ordinaryong tao. Naiinggit pa nga kayo na tinatrato ako ng Diyos ng mas mabuti. Ano ang dapat ninyong ikainggit? Hindi ba ninyo nakikita kung gaano karami ang ginagawa ko at kung gaano kalaki ang isinasakripisyo ko? Hindi kayo dapat mainggit sa anumang magagandang bagay na ibinibigay sa akin ng Diyos. Dahil karapat-dapat ako sa mga ito. Maraming taon akong nagtrabaho at labis akong nagdusa. Karapat-dapat ako sa papuri at kwalipikado ako. May iba na nagsasabing, tinulutan ako ng Diyos na sumali sa mga pagpupulong ng magkakatrabaho at makinig sa kanyang pagbabahagi. Mayroon akong ganitong kwalifikasyon. Mayroon ba kayo niyon? Una, mayroon akong mataas na kakayahan at hinahangad ko ang katotohanan ng higit sa inyo. Bukod dito, ginugugol ko ang aking sarili ng higit sa inyo at kaya kong tapusin ang gawain ng iglesia. Kaya ba ninyo iyon? Ito ay kayabangan. Magkakaiba ang mga resulta ng pagganap ng mga tao sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang gawain. Ang ilan ay may magagandang resulta, samantalang ang iba ay may hindi magagandang resulta. Ang ilang tao ay ipinanganak na may mahusay na kakayahan at nagagawa rin nilang hanapin ang katotohanan, kaya mabilis na bumubuti ang mga resulta ng kanilang mga tungkulin. Ito ay dahil sa kanilang mahusay na kakayahan na paunang itinakda ng Diyos. Ngunit paano lutasin ang problema ng hindi magagandang resulta sa pagganap ng tungkulin ng isang tao? Dapat kayong patuloy na maghanap sa katotohanan at magsikap. At pagkatapos, kayo rin ay unti-unting makakakuha ng magagandang resulta. Hanggat nagsusumikap kayo para sa katotohanan at nagkakamit sa abot ng inyong mga kakayahan, sasang-ayon ang Diyos. Ngunit magaganda man o hindi ang mga resulta ng inyong gawain, hindi kayo dapat magkaroon ng mga maling ideya. Huwag ninyong isiping, kwalipikado akong maging kapantay ng Diyos. Kwalipikado akong tamasahin ang ibinigay sa akin ng Diyos. Kwalipikado akong purihin ng Diyos. Kwalipikado akong mamuno sa iba o kwalipikado akong magsermon sa iba. Huwag mong sabihing kwalipikado ka. Hindi dapat magkaroon ng ganitong mga kaisipan ang mga tao. Kung mayroon ka ng mga kaisipang ito, nagpapatunay ito na wala ka sa iyong angkop na kinalalagyan at niwala ka ng pangunahing katinuan na dapat taglayin ng isang tao. Kaya paano mo maiwawaksi ang iyong mayabang na disposisyon? Hindi mo ito magagawa. Isiniwalat ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Napagtanto ko na nangingibabaw sa pag-uugali ko ang aking mapagmataas na kalikasan.
Nang magkaroon ako ng mga resulta sa gawaing pangangaral at pagdidilig, nabuhayan ako ng loob. Naisip ko na ang aking mga abilidad at kakayahan ay napakahuhusay, na ako ay kailangan sa gawain ng Ebanghelyo. Ginawa kong kapital ang mga kasanayang ito. Masyado akong mayabang, kaya binaliwala ko ang iba. Kumilos ako na parang mas mataas ako sa iba. Pinagagalitan at kinokontrol sila. Nang nahirapan ng kapatid ko sa pagdidilig ng mga baguhan, hindi ko siya tinulungan na lutasin ang problema. Ginamit ko lang ang katayuan ko para sawayin siya. At nang sabay naming diniligan ng leader ang mga baguhan at hindi nalutas ng leader ang kanilang mga problema, hindi ako nakipagtulungan sa pagbabahaginan. Sa halip, minaliit ko ang leader. At sadyang ipinakita ito sa harap ng mga baguhan. Kapag may mga problema sa gawain, hindi ko hinanap ang mga katotohanang prinsipyo o tinalakay ang mga bagay-bagay sa aking mga kapatid. Inisip ko na mayroon akong karanasan upang makita ng malinaw ang mga bagay, na kaya kong magdesisyon at asikasuhin ang lahat ng ako lang. Hindi ko binigyan ng pagkakataong magsagawa ang iba. At nang ako ay pinungusan, hindi ko ito itinuring bilang isang problema. Inisip ko na ako ay nagdadala ng pasanin sa aking tungkulin. Inisip ko ang aking senyoridad at hindi tinanggap ang pagpupungos. Tunay na sobrang mapagmataas ako. Sa puso ko, hindi ako natakot o nagpasakop sa Diyos. Ako ang namamahala sa gawain ng Ebanghelyo. Dapat ay sinanay ko ang aking mga kapatid na ipangaral din ng Ebanghelyo. Ngunit sa halip, hinamak at minamaliit ko sila. At inasikaso ang lahat ng mag-isa. Bilang resulta, naramdaman nilang kinokontrol ko sila at ang ilan ay tunay na nakaasa sa akin at hindi na mabuhat ang pasanin sa kanilang tungkulin at naapektuhan ang gawain ng Ebanghelyo. Hindi ito paggawa ng aking tungkulin. Ito ay paggawa ng masama at tumahad lang sa gawain ng Ebanghelyo. Dati, inisip ko na dinadala ko ang pasanin sa aking tungkulin sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng ako lang. Pero sa totoo lang, mayabang lang ako. Inuuna ko ang sarili ko kaysa sa iba. Tinatrato ko sila bilang hindi mahalaga at pinangangasiwaan ko ang lahat. Kumikilos ng sutil at walang ingat sa pamamagitan ng aking mapagmataas na disposisyon nang hindi iniisip ang Diyos o ang ibang tao. Hindi ba't ito ang disposisyon ng arkanghel? Kung hindi ako magsisisi, itataboy ako at ititiwalag ng Diyos. Nang iniisip ito, napagtanto ko na itinutuwid at dinidisiplina ako ng Diyos sa pamamagitan ng sakit na ito. Kung hindi ginamit ng Diyos ang sitwasyong ito para sa akin, baka ipinagpatuloy ko pang pagkilos ayon sa aking mapagmataas na disposisyon. Patuloy sana akong gumawa ng masasamang bagay. Sinasaktan ang disposisyon ng Diyos at pinarurusahan. Nang matanto ko ito, umiyak ako at nanalangin sa Diyos. O Diyos ko, masyado akong mayabang na wala akong pagkatao o katwiran. Hindi ako karapat-dapat na mabuhay sa harapan mo. Diyos ko, ayaw kong lumaban o maghimagsik-laban sa iyo. Gusto kong magsisi.
Pagkatapos noon, hayagan kong ibinahagi ang aking kalagayan sa aking mga kapatid. Isiniwalat at hinimay ko kung paano ko sila nasaktan dahil sa aking mapagmataas na disposisyon at humingi ako ng tawad. Pagkatapos noon, naging mas mapagpakumbaba ako sa pagtupad ng aking tungkulin. Tinalakay ko ang lahat sa aking mga kapatid at hindi nagtagal ay gumaling ang aking sakit. Nagpasalamat ako sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso. Pagkaraan ng ilang panahon, dahil sa mga pangangailangan ng gawain ng Ebanghelyo, inatasan ako ng iglesia na ipalaganap ang Ebanghelyo sa ibang lugar. Hindi ko maiwasang magsimulang humanga muli sa aking sarili. Mukhang maganda ang ginagawa ko sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung hindi, bakit nila ako ipapadala sa ibang lugar upang ipalaganap ang Ebanghelyo? Isang araw, umalis ako para ipangaral ang Ebanghelyo sa 2 relihiyosong mananampalataya. Hindi ko inisip na magiging mahirap. Kaya hindi ko sinubukang unawain ng maaga ang kanilang sitwasyon o ang kanilang pangunahing mga kuro-kuro. Sa halip, tulad ng ginawa ko dati, direkta kong pinatutuhanan ang 3 yugto ng gawain ng Diyos. Pagkarinig nila rito, nalaman nila na ako ay isang mananampalataya sa makapangyarihang Diyos. At kaya naging depensibo sila. Hindi na nila gustong makarinig ng kahit ano mula sa akin. Sa oras na yon, natulala ako. Pumunta ako sa malayong lugar na ito at inisip ko na mabilis kong mapapalawak ang gawain ng Ebanghelyo. Hindi ko akalain na mabibigo ako ng ganito kaaga. Paano ko palalawakin ang gawain ng Ebanghelyo ngayon? Gayunpaman, hindi pa ako handang sumuko. Marahil, ito ay isang beses lang na problema at nabigo lang ako sa pagkakataong ito. Ipinalalaganap ko ang Ebanghelyo sa loob ng napakaraming taon. Kaya natitiyak kong makakakumbinsi ako ng mga tao. Pero kahit saan ako nagpunta, nabigo ako. Nakaramdam ako ng labis na pagkabigo at napakalungkot ng kalagayan ko. Pagkatapos niyon, tinanggal ako. Nasasaktan akong isipin na napakawalang bisa ng aking pangangaral. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Kung magpapatuloy ito, matitiwalag ba ako? Hinahanap-hanap ko yung mga panahon na masigasig kong ipinangangaral ang Ebanghelyo. Kahit na mahirap ang gawain at nakakapagod, sumasaya ako kapag nakakakuha ng magagandang resulta. Ngunit, bakit hindi ko makuha ang mga resultang iyon ngayon? Sa isiping iyon, nakaramdam ako ng sobrang kirot sa aking puso. Sa aking kirot na nararamdaman, paulit-ulit akong nanalangin sa Diyos. O Diyos ko, anong mga aral ang kailangan kong matutunan sa sitwasyong ito? Pakiusap, bigyan mo ako ng kaliwanagan at gabayan mo ako upang maunawaan ko ang aking sarili. Habang naghahanap, nakita ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay pinagkalooban ng talino o may talento, ibig sabihin na siya ay likas na mas magaling sa isang bagay o nangunguna sa ibang paraan kung ihahambing sa iba. Halimbawa, maaaring mas mabilis kang tumugon kaysa sa iba. Mas mabilis maunawaan ang mga bagay-bagay kaysa sa iba. Nalinang ang kasanayan sa ilang partikular na kakayahang propesyonal. O maaaring isa kang magaling na tagapagsalita at iba pa. Ang mga ito ay mga kaloob at talentong
maaaring taglayin ng isang tao. Kung may mga partikular kang talento at kalakasan, napakahalaga kung paano mo nauunawaan at pinangangasiwaan ang mga ito. Kung iniisip mong hindi ka mapapalitan dahil wala ng ibang taong mayroong mga talento at kaloob na gaya ng sa iyo, at na isinasagawa mo ang katotohanan kung ginagamit mo ang mga kaloob at talento mo para gampanan ang iyong tungkulin, tama ba o mali ang pananaw na ito? Mali. Bakit mo sinabing mali ito? Ano ba talaga ang mga talento at kaloob? Paano mo dapat unawain ang mga ito, gamitin ang mga ito, at harapin ang mga ito? Ang katunayan ay anumang kaloob o talento ang mayroon ka, hindi ito nangangahulugang mayroon ka ng katotohanan at buhay. Kung mayroong partikular na mga kaloob at talento ang mga tao, nararapat lang para sa kanila na gumanap ng isang tungkulin kung saan ginagamit ang mga kaloob at talentong ito. Pero hindi ibig sabihin nito na isinasagawa nila ang katotohanan. Hindi rin ito nangangahulugang ginagawa nila ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo. Halimbawa, kung ipinanganak kang may kaloob sa pagkanta, kinakatawan ba ng kakayahan mong kumanta ang pagsasagawa ng katotohanan? Ibig sabihin ba nito na kumakanta ka ayon sa mga prinsipyo? Hindi. Sabihin natin, halimbawa, na mayroon kang likas na talento sa mga salita at magaling ka sa pagsusulat. Kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan, sasang-ayon ba ang iyong pagsusulat sa katotohanan? Ibig sabihin ba nito, may patotoo kang batay sa karanasan? Hindi. Hindi ito ang ibig sabihin. Kaya, ang mga kaloob at talento ay iba sa katotohanan at hindi maaaring paghambingin ang mga ito. Ano man ang kaloob na mayroon ka, kung hindi mo hinahangad ang katotohanan, hindi mo gagampanan ng maayos ang iyong tungkulin. May ilang taong madalas na ipinagmamalaki ang mga kaloob nila at karaniwang pakiramdam nila na mas magaling sila sa iba. Kaya hinahamak nila ang ibang tao at ayaw nilang makipagtulungan sa iba kapag tumutupad sila ng mga tungkulin nila. Palagi nilang gustong sila ang nasusunod at ang resulta nito ay madalas nilang nilalabag ang mga prinsipyo kapag ginagampanan nila ang mga tungkulin nila at napakababa rin ng kahusayan nila sa pagtatrabaho. Dahil sa mga kaloob, naging mapagmataas sila at mapagmagaling, naging mapanghamak sa iba at nagdulot ito upang palagi nilang maramdaman na mas mabuti sila kaysa ibang tao at na walang sino mang kasing buti nila. At dahil dito, ay naging hambog sila. Hindi ba't nasira na ang mga taong ito ng kanilang mga kaloob? Ganoon nga. Ang mga taong likas na matalino at may mga talento ay ang pinakamalamang na maging mapagmataas at mapagmagaling. Kung hindi nila hahangarin ang katotohanan at palagi silang mabubuhay sa mga kaloob nila, napakamapanganib na bagay iyan. Ano man ang tungkuling ginagampanan ng isang tao sa sambahayan ng Diyos, anumang uri ng talento ang mayroon siya, kung hindi niya hahangarin ang katotohanan, tiyak na mabibigo siyang tuparin ang tungkulin niya. Ano man ang mga kaloob at talentong mayroon ng isang tao, dapat niyang gampanan ng maayos ang uri ng tungkuling iyan. Kung nauunawaan din niya ang katotohanan, at nagagawa ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo, magkakaroon ng papel na gagampanan ang mga kaloob at talento niya sa pagtupad ng tungkuling iyan. Ang mga hindi tumatanggap sa katotohanan at hindi humahanap sa mga katotohanang prinsipyo at sumasandig lamang sa mga kaloob nila para gawin ang mga bagay-bagay ay hindi magkakamit ng anumang resulta mula sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin, at maaari pa silang matiwalag.
Iniisip ng mga taong may kaloob at may mga talento na napakatalino nila, na nauunawaan nila ang lahat ng bagay. Ngunit hindi nila alam na ang mga kaloob at talento ay hindi kumakatawan sa katotohanan, na ang mga bagay na ito ay walang koneksyon sa katotohanan. Kapag sumasandig ang mga tao sa mga kaloob nila at imahinasyon sa mga kilos nila, kadalasang sumasalungat sa katotohanan ang mga kaisipan at opinyon nila. Ngunit hindi nila ito nakikita. Iniisip pa rin nila, tingnan ninyo kung gaano ako katalino. Napakatalino ng nagawa kong mga pagpapasya. Napakatalinong mga desisyon. Hindi ako kayang pantayan ng sino man sa inyo. Magpakailanman silang nabubuhay sa kalagayan ng narsisismo at pagpapahalaga sa sarili. Nahihirapan silang patahimikin ang kanilang puso at nahihirapan silang magbulay-bulay sa hinihingi sa kanila ng Diyos kung ano ang katotohanan at kung ano ang mga katotohanang prinsipyo. Kaya nahihirapan silang maunawaan ang katotohanan at kahit na gumaganap sila ng isang tungkulin, hindi nila nagagawang isagawa ang katotohanan. Kaya napakahirap din para sa kanila na pumasok sa katotohanang realidad. Sa madaling salita, kung hindi kaya ng isang taong hangarin ang katotohanan at tanggapin ang katotohanan, anuman ang mga kaloob at talentong mayroon siya, hindi niya magagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Walang kahit katiting na pagdududa dito. Matapos pagnilayan ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pagkakaroon ng mga natatanging talento at kaloob ay hindi nangangahulugan na nasa iyo ang katotohanan. Kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan o ginagampanan mo ang iyong tungkulin ng hindi naghahanap ng mga alituntunin at palagi mong ginagamit ang iyong mga talento at regalo bilang kapital, lalo kang magiging mayabang sa paglipas ng panahon. Napagtanto ko na mula noong simulan ko ang aking tungkulin, nabuhay ako sa aking mga kaloob. Lubos kong alam ang Biblia at nagkaroon ako ng karanasan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya't itinuring ko ang mga bagay na ito bilang kapital. Nagiging mas at mas mayabang pa. Minaliit ko silang lahat. Itinuring ko silang lahat na hindi mahalaga. Pinungusan ako ng leader dahil sa aking kayabangan, pero hindi ko ito tinanggap. Ginamit ko pa rin ang aking mga kaloob bilang kapital at tinanggihan ang kanyang mga mungkahi. Kapag nangangaral ako sa ibang lugar, hindi ko hinanap ang mga prinsipyo ng katotohanan. Umasa ako sa aking mga kaloob at karanasan at sinubukan kong makamit ang magagandang bagay. At bilang resulta, paulit-ulit ako nabigo. Pero kahit noon pa man, hindi ko naisip na problema ang ugali ko. Hindi ako nagnilay-nilay. Inisip ko nang walang kahihiyan na dahil may mga kaloob at karanasan ako, kaya kong gawin ang tungkulin ko ng maayos. Masyado ako mayabang at hindi makatwiran. Naisip ko si Pablo, na may kaloob, matalino at mahusay magsalita. Siya ay may malalim na kaalaman sa kasulatan at mahusay sa pangangaral ng Ebanghelyo at pagpapabalik loob ng mga tao. Ngunit ginamit niya ang lahat ng ito bilang kapital. Lalong naging mapagmataas ang kanyang disposisyon at hindi niya isinaalang-alang ang ibang tao. Sinabi niya na hindi siya nahuhuli sa mga apostol at gumawa lamang para sa kapakanan ng mga gantimpala at korona. Sinabi niya pa na para sa kanya ang mabuhay ay si Kristo. At sa huli, pinarusahan siya ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng mga kaloob ay hindi nangangahulugan na
nasa iyo ang katotohanang realidad. Kung hindi mo hahangarin ang katotohanan, hindi magbabago ang iyong tiwaling disposisyon at mabubunyag at matitiwalag ka. Kalaunan, nakita ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos na nagbigay linaw sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa pagganap ninyo ng inyong tungkulin, nadarama ba ninyo ang patnubay ng Diyos at ang kaliwanagan ng banal na Espiritu? Oo. Kung nagagawa ninyong maramdaman ang gawain ng banal na Espiritu, pero mataas pa rin ang tingin ninyo sa inyong sarili at iniisip ninyong nagtataglay kayo ng realidad, ano ang nangyayari rito? Kapag nagbunga na ang pagganap natin ng ating tungkulin, iniisip natin na kalahati ng papuri ay para sa Diyos at kalahati ay para sa atin. Pinalalaki natin ng walang hangganan ang ating pakikipagtulungan. Iniisip natin na wala nang mas hahalaga pa kaysa sa ating naitulong. At na hindi naging posible ang pagbibigay kaliwanagan ng Diyos kung wala ito. Kaya bakit nga ba binigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos? Mabibigyan din ba ng Diyos ng kaliwanagan ang ibang tao? Oo. Kapag binibigyang liwanag ng Diyos ang isang tao, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. At ano naman ang kaunting naitulong mo? Dapat ka bang purihin para sa bagay na ito o tungkulin at responsibilidad mo ba ito? Tungkulin at responsibilidad namin ito. Kapag kinikilala mong tungkulin at responsibilidad mo ito, wasto ang pag-iisip mo. At hindi mo maiisip na subukang umani ng papuri para dito. Kung palagi mong iniisip na, kontribusyon ko ito, magiging posible kaya ang pagbibigay ng Diyos ng kaliwanagan kung wala ang kooperasyon ko? Ang gawaing ito ay nangangailangan ng pakikipagtulungan ng tao. Malaki ang bahagi ng ating pakikipagtulungan sa mga naisa sa katuparan. Kung gayon ay mali ka. Paano ka makikipagtulungan kung hindi ka naman binigyan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu at kung wala namang nagbahagi ng mga katotohanang prinsipyo sa iyo? Hindi mo malalaman kung ano ang hinihingi ng Diyos, ni hindi mo malalaman ang landas ng pagsasagawa. Kahit ginusto mong magpasakop sa Diyos at makipagtulungan, hindi mo malalaman kung paano. Hindi ba mga salitang walang kabuluhan lamang ang kooperasyon mong ito? Kapag walang tunay na pakikipagtulungan, kumikilos ka lang ng ayon sa sarili mong mga ideya. Kung ganito ang kaso, tumutugon kaya sa pamantayan ang tungkuling ginagampanan mo? Talagang hindi, na nagpapahiwatig ng kasalukuyang isyu. Ano ang isyu? Ano man ang tungkuling ginagampanan ng isang tao, nagkakamit man siya ng mga resulta, tumutugon man sa pamantayan ang pagganap niya sa kanyang tungkulin, at nagtatamo ng pagsang-ayon ng Diyos, ay nakasalalay sa mga kilos ng Diyos. Kahit tuparin mo ang iyong mga responsibilidad at tungkulin, kung hindi gumagawa ang Diyos, kung hindi ka binibigyang liwanag at ginagabayan ng Diyos, hindi mo malalaman ang iyong landasin, ang iyong direksyon, o ang iyong mga mithiin. Ano ang resulta niyan sa huli? Matapos magpagal sa loob ng buong panahong iyon, hindi mo nagawang gampanan ng maayos ang iyong tungkulin, ni hindi mo nakamit ang katotohanan at ang buhay. Nauwi lang sa wala ang lahat. Sa makatuwid, ang paggawa ng iyong tungkulin na pasado sa pamantayan na nakapagpapatibay sa iyong mga kapatid at nagtatamo ng pagsang-ayon ng Diyos ay lubos na nakasalalay sa Diyos. Maaari lamang gawin ng mga tao ang mga bagay na personal na kaya nilang gawin, na dapat nilang gawin, at na likas silang may kakayahang gawin. Wala nang iba. Kung gayon, sa huli, ang pagganap sa iyong mga tungkulin sa epektibong paraan ay nakasalalay sa patnubay ng mga salita ng Diyos
at sa kaliwanagan at pamumuno ng banal na espiritu. Saka mo lamang mauunawaan ang katotohanan at matatapos ang atas ng Diyos ayon sa landas na ibinigay sa iyo ng Diyos at sa mga prinsipyo na itinakda niya. Ito ay biyaya at mga pagpapala ng Diyos. At kung hindi ito nakikita ng mga tao, nabubulagan sila. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga resulta na aking nakamit ng mangaral ako ng Ebanghelyo at nagdilig sa mga baguhan ay hindi ang aking merito at kapital. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos at patnubay ng banal na espiritu. Kung ang mga salita ng Diyos ay hindi nagbahagi ng lahat ng aspeto ng mga katotohanang prinsipyo upang bigyan tayo ng direksyon at landas ng pagsasagawa, ano ang maiintindihan ko? Kung wala ang pagbibigay liwanag ng banal na espiritu at ang pagpatnubay ng mga salita ng Diyos, kahit gaano ako kahusay magsalita, kataas ang kakayahan o kapamilyar sa Biblia, hindi ko kailanman malulutas ang mga kuro-kuro ng mga taong relihiyoso. Sa paghahayag ng mga katotohanan, nakita ko na kung wala ang pagbibigay liwanag ng banal na espiritu, isa lang akong mangmang na hindi makakapaglutas ng kahit ano, na hindi man lang makakapagpabalik loob ng kahit isang tao. Palagi kong iniisip na ang pagkakaroon ng mga resulta sa aking tungkulin ay nangangahulugan na ang aking kakayahan ay mataas, na magaling ako. Ngunit ang totoo, hindi ko naunawaan ang gawain ng Diyos o ang sarili kong sukat. Palagi kong ginagamit ang mga bagay na ito bilang kapital para magyabang. Sobrang wala akong kahihiyan noon. Kalaunan, mas binasa ko pa ang mga salita ng Diyos. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan, inaalagaan ang sangkatauhan, at nagpapakita ng malasakit para sa sangkatauhan. Gayon din ay patuloy at walang tigil na naglalaan para sa sangkatauhan. Hindi niya kailanman nararamdaman sa kanyang puso na ito ay karagdagang gawain o bagay na karapat-dapat bigyan ng malaking parangal. Ni hindi rin niya nararamdaman na ang pagliligtas sa sangkatauhan, pagtutustos sa kanila, at pagbibigay sa kanila ng lahat ng bagay ay pagbibigay ng napakalaking ambag sa sangkatauhan. Tahimik at walang imik lamang siyang naglalaan para sa sangkatauhan, sa sarili niyang paraan, at sa pamamagitan ng sarili niyang diwa at kung anong mayroon at kung ano siya. Gaano man karami ang paglalaan at gaano man karaming tulong ang natatanggap ng sangkatauhan mula sa kanya, hindi kailanman iniisip o sinusubukan ng Diyos na angkinin ang papuri. Ito ay itinatakda ng diwa ng Diyos at tiyak rin na isa itong tunay na pagpapahayag ng disposisyon ng Diyos. Nang mabasa ang mga salita ng Diyos, naantig ang kalooban ko. Napakabuti at napakaganda ng disposisyon ng Diyos upang iligtas tayo na labis na ginawang tiwali ni Satanas. 2 beses naging laman ang Diyos. Napakarami niyang ginawa at napakaraming sinabi. At nagtiis siya ng matinding kahihiyan at pasakit. Ngunit hindi ito kailanman ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi niya kailanman nadama na ito ay isang usapin na karapat-dapat purihin ng husto. Ang diwa ng Diyos ay hindi nagpapakita ng bakas ng pagmamataas at pagpapakitang gilas. Sa halip, tahimik siyang gumawa upang tapusin ang kanyang gawain. Kahanga-hanga ang kababaang loob at pagiging tago ng Diyos. Ni hindi man lang ako kasing galing ng langgam. Nakakuha ako ng ilang magagandang resulta sa aking tungkulin at inisip kong kamangha-mangha ako. Inisip ko
na marami na akong naabot kaya minaliit ko na ang iba. Nang maisip ko kung paano ako umakto noong sinermonan at minaliit ko ang ibang tao, ang aking tono at ang aking ugali, nakaramdam ako ng pagkamuhi. Kung hindi isinaayos ng Diyos ang lahat ng ito upang ibunyag at pungusan ako, ang mapagmataas na kalikasan ko ay nakagulo at nakagambala na ako sa gawain ng iglesia. Ngunit pinigilan ako ng Diyos na tahakin ang masamang landas na iyon at pinahintulutan ako magsisi at magbago. Iniligtas ako ng Diyos. Ako ay labis na nagpapasalamat sa Kanya. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, ayokong mamuhay ayon sa mapagmataas kong disposisyon. Naway gabayan at iligtas mo ako at tulungan akong mamuhay bilang isang tao. Makalipas ang ilang panahon, medyo bumuti ang kalagayan ko. Itinalaga ako ng leader ko para diligan ko ulit ang mga baguhan. Sa isang pagkakataon, ang isa sa aking mga kapatid ay nagkaroon ng problema sa pagdidilig ng isang baguhan at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya lumapit siya sa akin, gustong makipagbahaginan. Lumalabas na hindi niya naunawaan ng maayos ang ugat ng mga problema ng baguhan na iyon. At nagsimula akong makaramdam ng pangmamaliit sa kanya. Naisip ko, masyado mababa ang kakayahan mo. Hindi mo man lang makita ang mga problema ng baguhan. Kung lahat ng nagdidilig sa mga baguhan ay kagaya mo, hindi ba mapipigilan ang gawain ng iglesia? Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong ibinubunyag ko ang aking mapagmataas na disposisyon. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Naghimagsik ako sa aking sarili. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos na ito. Bilang isang taong bihasa sa propesyonal na kaalaman, hindi ka dapat magmagaling o magmalaki sa iyong mga kwalifikasyon. Dapat mong ituro ng maagap ang iyong mga kasanayan at kaalaman sa mga baguhan, para lahat ay sama-samang magampanan ng mabuti ang kanilang mga tungkulin. Maaaring ikaw ang pinakamaalam tungkol sa iyong propesyon at nangunguna pagdating sa kasanayan. Ngunit ito ay isang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos at dapat mo itong gamitin upang magampanan ang iyong tungkulin at mapakinabangan ang iyong mga kalakasan. Gaano ka man kasanay o katalintado, hindi mo kakayaning mag-isa ang gawain. Mas mabisang nagagampanan ang isang tungkulin kung ang bawat isa ay kayang unawain ang mga kasanayan at kaalaman ng isang propesyon. Ayon nga sa kasabihan, ang isang taong may kakayahan ay nangangailangan ng suporta ng 3 pang tao. Gaano man kahusay ang isang individual, kung wala ang tulong ng iba, hindi ito sapat. Sa makatuwid, walang sino man ang dapat maging mapagmataas at walang sino man ang dapat maghangad na kumilos o magdesisyon ng mag-isa. Dapat maghimagsik ang mga tao laban sa laman. Isantabi ang kanilang sariling mga ideya at opinyon at makipagtulungan ng maayos sa lahat. Ang sino mang may profesional na kaalaman ay dapat na buong pagmamahal na tumulong sa iba upang maging dalubhasa rin ng iba sa mga kasanayan at kaalamang ito. Kapakipakinabang ito sa pagganap sa tungkulin. Kung isinasaalang-alang mo ang mga layunin ng Diyos at handa kang maging tapat sa gawain ng kanyang sambahayan, dapat mong ialay ang lahat ng iyong mga kalakasan at kasanayan upang matutunan at maunawaan ng iba ang mga ito at magampanan nila ng mas mahusay ang kanilang mga tungkulin. Ito ang naaayon sa mga layunin ng Diyos. Ang gayong mga tao lamang ang may pagkatao at sila ay minamahal at pinagpapala ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay nagpakita sa akin ng isang landas ng pagsasagawa.
Ang aking kapatid ay nagsasanay pa lamang sa pagdidilig sa mga baguhan. Natural lang na hindi pa niya maunawaan o malutas ang ilang partikular na isyu. Dapat kong gawin ang lahat para matulungan siya at turuan siya kung paano lutasin ang mga isyong iyon. Kaya nagbahagi ako sa kanya at magkasama kaming nakakita ng mga nauugnay na sipi ng mga salita ng Diyos. Kalaunan, nalutas ang mga isyu ng baguhan at naging handa siyang ipangaral ang ebanghelyo. Tuwang-tuwa kami ng kapatid ko. Pagkatapos, nang magtrabaho ako kasama ang aking mga kapatid, mas naging mapagpakumbaba ako. Kung minsan, kapag ipinapangaral ang ebanghelyo at nagdidilig sa mga baguhan, hindi nila kayang lutasin ang mga problema ng mga kandidato sa ebanghelyo at ng mga baguhan. Pero hindi ko na sila minamaliit. Sa halip, nagbabahaginan kami at magkakasamang naghahanap ng mga prinsipyo. Kapag nag-aalok sila ng mga alternatibong mungkahi, sinasadya kong tanggihan ang aking sarili at nakikinig ako sa kanila. Hindi ko na sila dinidiktahan o minamaliit. Ang paggawa nito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan at kalayaan sa aking puso. Salamat sa Diyos.